Anong oras kayo pumalaot? Alauna kuya. Bali palaot ay 1 oras. Pag dandahan lang takbo, pa minor lang. So mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz, again sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. And titingnan natin o panoorin nyo sa video ito yung pagdating ng malalaking bangka na kung tawagin ito yung sipiran. Tingnan natin kung maraming huling isda. Tara, panoorin nyo hanggang dulo. Tingnan natin kung gaano ka-excited yung mga tao dito na salubungin yung mga bangkang malalaki. May isda na dito, tulingan, pero galing sa ibang barangay. Pero later on, parating yung malaking bangka. Sariwang isda, fresh fish from the dagat talaga. Sariwa tulingan dito. Pero sariwa ang tulingan, galunggong, tambahan. Ito, kasama sila sa naghihintay na dumating yung malaking bangka. Tawag dito sipiran. Ano bang tawag sa ibang lugar po yung sipiran? Pangulong. Yun, parating yung bangkang Pangulong. Yung mga huli nila usually tulingan tsaka galunggong. Naghihintay na rin sila sa mga salubong na sila. Hopefully maraming huli. Tara guys, tingnan natin. Parating na sila ito. Guys, dumating na yung malaking bangka kung tawagin na yung Pangulong. Tingnan natin kung maraming huli. Boss Bakmak, siya nakilala natin dito. Anong oras kayo pumalaot? Alauna kuya. Bali palaot ay 1 oras. Pag dandahan lang takbo, pa minor lang. Bago kami Maria, mga siguro alas 5 o pataas pa. Pagka-Ria, pabilog ng lambat, diretso hila na yon ng tao. Sila nagpaparia, yung ating mag-ilaw si Kuya Joel. Pag nagparia, diretso na yon. Ilang kilometers from Mga 10 kilometers. 10 kilometers galing sa Pampanga. Galing Pampanga. Kaso mga ilang tao yung karga niyan? Di bababa sa 25 hanggang 30 gayon ang tao. Tapos Walang walang minor de edad, bawal ang minor de edad dito sa paglaot kasi baka tayo mahuli ng bipar at saka maritime. Nagbabawal yun eh. pagkatapos paghila, diretso Diretso uwi na. So walang oras din. Saka lang nagtatagal kuya pagka may isda dahil sa sasalok. Pagkuha ng isda, saka lang nagtatagal. So pagka walang masyadong huli, medyo mabilis naman. Medyo mabilis. So unfortunately ngayon, tama lang yung huli. Tama lang huli pang konsumo, pang diesel Pang diesel, at pang ulam ng mga tao. So may kabahagi pa rin yung mga tao na pwede ibenta. Meron pa rin ho, meron pa rin. Lahat, mag-ilaw, service, tsaka yung mga tripulante. Sir Makmak share na information about dun sa pagpalaot nila. So today, nakahuli sila ng tama lang pang crudo at least. Pero nabahagihan na yung mga kasama, pang ulam, at may pambenta na rin sila kaya okay na rin. Hindi ganun karaming huli pero thankful na rin sila kasi may huli sila. Thank you. Kasi Panginoon. Hindi na zero, tsaka hindi malakas. Sige sir, ingat po palagi sa Maraming salamat. Si Makmak nga pala, taga dito sa Barangay Santa Cruz ng Nauhan. So pagkatapos ng ganito, ng pagkababa nila, syempre papahinga muna ng konti. Tapos yung mga tao, kumakain ng breakfast, may mga nagtitinda ng lugaw, or may mga nagtitinda ng mga breakfast. Then pagkatapos nila, ibababa naman nila yung lambat o hugasan para hindi mamaho. Kasi mamayang gabi, papalaot ulit sila. Mga alauna na madaling araw sila pumapalaot. So 1 hour na travel, 1 hour na biyahe papunta sa laot. Then sa kanila ihuhulog yung lambat to sa may Pangilaw, papaikot sa Pangilaw. Yan si Sir Oliver, siya yung may-ari nung FB Cristita na dumating na Pangulong ang tawag dito. So yun sir, kumusta naman ang yung gastos bago umalis? Okay naman. So para ang gastos namin isang laot ay nasa mga 4-5. 4-5. Diesel, gasolina, tsaka yung mga service. Tsaka sa Pangilaw. Langis, na sa Ilawa, lahat na. Kahit kukunti ang huli, nakakukuha naman yung expenses. Nasambot naman, awa ng Diyos siguro nasa more or less 85 kilos na tulingang malalaki yun. Kung nasa mga 100 ng kilo, sambot sa konsumo. May hagi pang kaunti.
Yun, kaya lang minsan hindi maiwasang mura ang tulingan pag sobrang dami isda. Sobra, oh. Yung mga ganito kalaking Yan, tulingan yan, guys, oh. yan, sobrang mura ngayon. Dati mabibili mo to 180, 200. Ngayon 100 na lang bilian. Pero sir, yun naman, pagka dumarami ang huli, sobrang dami, bumababa rin yung presyo. Nababa rin, umabot tayo ng mga 80 hanggang 75. Ayun. Pero pag minsan wala talagang huli. Minsan pang ulam lang ng trupa, minsan tigatlong isda lang. Ganon. Ayun, at least may pang-ulam pa rin, pang-uwi sa pamilya. At least no? may pantawid gutom. Yun. Pero ngayon sir, at least ngayon may pang-bayad sa diesel Pangbayad pa sa rin. diesel at gasolina, sambot. Tapos may mga binahagi pa sa mga Oo, tao. may mga pambili pambigas sa mga tao. Yun, kasi naibenta rin nila yung dala nila eh. Sa Alam mo naman, makamasa tayo eh. Yo, si Sir Oliver, siya yung may-ari ng F.B. Cristita. Ayun, laging kasama niyan siguro sa Palaot, mga 25 katao, 30 katao. Lahat So, yun, may mga may mga credential lahat yun, may mga ID. So yun, tsaka hindi yun ang mga walang underage doon, syempre. Wala syempre. At saka Bawal mga, yan. mga physically fit yung mga yun. Pagka may sakit, di ka sasama, hindi pwede Hindi, sumama. magilagnat, bawal. Ayun. So yun, sinusure ni Sir Oliver na na everything is smooth yung pagpalaot nila. Mahirap kasi magkaroon ng anomalya. Syempre yun. Sir, maraming salamat sa iyo. Thank Good you luck rin. po. Sana sana lagi kayong makahuli ng marami. Okay, salamat. Salamat, thank Okay, you. God bless. God bless po. Ulam. Ang laki ng tulingan, oh. Salamat. So yun guys, meron tayong fresh na tulingan na malaki galing kay Makmak. Thank you sir, thank you. So gagawin natin, ihaw natin later on. Yun ang buhay ng mga taga rito sa tabing dagat, yung kanilang pagmadaling araw. Next time, siguro subukan natin sumama sa laot para makita nyo talaga kung paano hulihin, paano ibaba yung lambat, paano maghila ng lambat. Hopefully makasama tayo next time. So yun mga pamangkin, yung mga mamimili nandito rin sa tabing dagat. So bibili nila yung mga kabahagi ng mga tauhan na sumama sa laot. So medyo syempre mas mababa ng konti kaysa sa pamilihan o sa palengke. Pero at least hindi na nila kailangan dalhin sa palengke para ibenta. So nakaredy na yung mga namimili dito. Yung mga, kung nakita nyo kanina, nagtitimbangan doon, yun, yung mga bumibili. Yung huli ng Pangulong mismo, yung mismong hatian, yung huli ng may-ari, may bayad na rin dito sa gilid ng dagat. Kaya hindi na sila additional expenses para ibiyahe yung kanilang isda. Kaya okay din. At saka buti ngayon, kalmado yung dagat, kaya hindi sila masyadong nahirapan sa biyahe. Yung makina nila hindi nahirapan, saka yung mga tao hindi nahirapan. It's just 6:30 ngayong umaga. Medyo mainit na pero sobrang kalmado. Ligo muna tayo and then mag shore fishing muna tayo. So guys, yung ibang huling isda, iniihaw na nila dito sa gilid ng dagat habang nag-ayos ng lambat yung mga kasama nila. So parang breakfast na rin nila to, ulam or pampakin lang. Fresh na fresh, sobrang sarap ito kasi kaahaw lang sa tubig dagat tapos iihawin agad. So ang sarap nito guys. Ito yung lumbak na tinatawag. Kung sa Manila, tawag ito yung tamban. So guys, bagong luto. So may konting dugo pa to, mas masarap. Init! Kasama kaliskis. Siyempre, tatanggalin mo ng kaliskis. Ito yung kung tawagin ng tamban sa Manila. Dito ay lumbak. Guys, oh. Sarap. Mukbang tayo, inihaw. Sarap, guys. Kapal na mukha mo, nakikain ka pa. Sarap. Guys, ang kapal na mukha ng mga ito. Parang gusto pa isa.